Magandang umaga sa lahat ng mga taga-Coronadal. Opo, thank you so much po sa time na ibinigay niyo sa Bambo Radio ngayong umaga. Siyempre, unang-una po ay nais naming malaman ano yung inyong reaksyon at mga pananaw nitong ipinatawag po, Professor, na special session ni Pangulong Marcos. Siyempre, karapatan naman ng Pangulo na magtawag ng special session at malinaw naman kung ano yung mga panukalang batas na kinakailangang ipasa. Siguro reminder lang, lalo na sa isang mahalagang legislative intervention, yung anti-political dynasty law na pinaplano, yun pong inilabas ng House of Representatives, hindi po yun katanggap-tanggap. Mapagkunwaring anti-political dynasty law po ito. Kaya ang panawagan po natin sa Bicameral Conference Committee at saka maging sa Senado, sana po umayos-ayos na yung Senado sa kanyang leadership issue at tutukan talaga itong tunay na anti-political dynasty law. Medyo mahabang usapin kung bakit nagkukunwaring anti-political dynasty law yung ipinasa ng Kongreso o ng House of Representatives to be more specific. Pero ang bottom line po rito, sundin natin kung ano yung nasa saligang batas. Ang nakasulat po ron, to prohibit, ipagbawal ang political dynasty, hindi po i-regulate ito. So yun yung malinaw na panawagan. Tapos may mga nagsasabi kasi na ang Malacanang ay nakikialam sa leadership issue sa Senado. Siyempre, kailangang bantayan din yung mangyayaring pagbabago sa liderato. Siguraduhin natin na yung papalit ay yung matino talaga, yung merong hindi lang legislative independence, kundi meron ding integridad, meron ding magandang record ng honor and excellence. Halimbawa, lalo na't magko-convene yung Senado bilang isang impeachment court para po litisin si Vice President Sara Duterte. Siguraduhin natin na hindi makokompromiso yung legislative independence ng Senado. So yun din yung medyo urgent na usapin, whether or not meron ng 13 boto yung sinasabing bagong mayorya, yung grupo ni Gatchalian. Tingnan po natin at abangan. Para sa publiko, syempre, bantayan natin ang mabuti yung mga nangyayari. So, yun lang naman yung ilang mga pagtingin sa mga mangyayari, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na araw. Kaya medyo exciting sa Manila Pero syempre, Yes. exciting din naman dyan sa Coronadal. Kaya nga po tinawagan namin kayo, Professor, para malaman din namin yung mga views po ninyo, no, additional information para sa mga tagapakinig at tagapanood namin dito sa Apo. lungsod ng Coronadal. And of course, no, sa South Cotabato. Ano yung pananaw po ninyo? Because prior ng pag-open ng session, nag-concede na po si SP Alan Peter Cayetano, Professor. Opo. Siyempre, panay ang kanyang Facebook Live. Ang running Oo nga nga. dito sa Manila, mas marami siyang Facebook Live Yes. kesa attendance sa mismong Tama plenaryo. po. Kaya nga, at kahapon, medyo magulo kasi nagpunta si Mike Defensor, if I'm not mistaken, along with yung iba Yes. pang witnesses, yung 18 dating sundalo di umano. At as it turns out, hindi pala sanctioned yung sinasabing Blue Ribbon Committee meeting as it was packaged. At talagang magulo. Tapos may mga bagong pangalan na nabanggit. Pati yung isang sikat na artista, galit na galit ngayon kasi nadamay siya dahil sa Opo. litrato. So maraming nangyayari ngayon. Kaya nga siguro bilang journalism professor na rin, hindi lang bilang convener ng Kontradaya, ang pakiusap natin sa media, mas critical ang gawing reportage. Wag lang i-reduce lahat sa trivia. Wag lang i-accept hook, line, and sinker yung mga sinasabi ng ilang mga sinasabing resource person at suriing mabuti yung mga pahayag nila. Kasi kung iisiping mabuti, kung ikaw ay tunay na periodista, hindi ka basta-basta maniniwala sa isang litrato lang. Dapat malinaw kailan yung kinunan, saan, ano yung konteksto ng pagkuha ng larawan. Kasi kung pagbabatayan natin yung pahayag ng isang sikat na artista na asawa ng senador,
parang wala namang kinalaman sa bigayan ng maleta yon at nagkataon lang na sa isang hangar o sa isang lugar kinunan yon pero ibang dahilan. Kaya nga nakangiti yung artista roon dahil dinumog siya ng maraming tagahanga dun sa lugar na yon. Yeah, if I'm not mistaken, sa Marawi yung Yes, kinunan, opo. which is there in Mindanao. So, yun yung mas dapat nating tutukan talaga. Okay. So, if ever po ngayon, no, ma-install na po si Senate Pro Temp Sherwin Gatchalian, ano yung pananaw mo sa kanya? Pwede naming malaman po, Professor, he will be fair enough to be the new leader of Senate po? Siyempre, yung mabilis na sagot diyan, question mark pa rin. Mahirap Okay. sabihin kung siya ay magiging mas matino pa kumpara kay Cayetano? Cayetano, Mhm. kung halimbawang matutuloy yung kanyang Opo. pag-assume ng Senate presidency. Kaya nga ang challenge sa publiko, tsaka pati na rin sa media, ipagpatuloy yung pagbabantay. Halimbawa lang, maging Senate President talaga si Gatchalian, huwag tayong maging kampante, singilin siya kung kinakailangan at i-criticize din kung may mga pagkukulang. Kasi Mm. tandaan natin, si Gatchalian, may sariling political baggage din yan. Pinag-uusapan natin kanina yung anti-political dynasty law. Sina Yes. Gatchalian ay bahagi ng political dynasty at Mm-mm. kahit sa usapin ng pagpasa ng gusto nating tunay na anti-political dynasty law, kailangang i-push talaga at i-pressure yung mga individual na miyembro ng Senado, kasama na si Gatchalian, tsaka yung iba pang miyembro ng political dynasty roon. Tandaan mo tandaan nating lahat, may mga Mm. magkakapatid roon, may mga Yes. magkakamag-anak, kaya pag nagro-roll call, halos pare-parehong apelyido yung magkakasunod roon lalo na kung alphabetical. Mm-mm. Kaya talagang iba yung pagbabantay, yung kailangan nating gawin. Sa tingin niyo po, sino ang maituturing ngayon na mas magandang hahawak ng sa Red Ribbon Committee because of these issues po, controversies, Professor? Okay, magandang tanong din yan. Mm. Kahit naman sino pwedeng humawak basta't siya ay may track record of integrity. Mm. Kasi pwede tayong magbitaw ng ilang mga pangalan. Halimbawa, pwedeng sabihin, ay mas matino si Lacson kesa kay Marcoleta Mhm. o kaya kumpara kay Legarda, mas matino di umano si Escudero. Pero ito ay mga spekulasyon lamang Mm. Kasi whether matino yung tingin nating uupo bilang tagapangulo ng Blue Ribbon Committee, kailangan pa rin ng iba yung pagbabantay. Kaya ulitin natin huwag tayong maging kampante. Halimbawa, magkaroon ng change of leadership at kung tingin natin ay matitino na yung mga nasa mga komite tulad ng Blue Ribbon, siguraduhin din natin na bababantayan din natin sila at sisingilin kung ano man yung magiging pagkukulang sa malapit na hinaharap. Okay. And of course, no, sa ah, darating po na pagbabago ng liderato, ngayong araw, ang tinitingnan natin ay impeachment. Kanina may sinabi na po kayo. Ano yung inaasahan po ninyo dito sa impeachment trial po versus Vice President Duterte? Magsisimula na ito sa susunod na buwan. Anong araw na ba ngayon? July 6, July June 17. June 17. 17 Yes na po. pala. Oo. Oo. Ayun. Medyo na kagagaling ko lang sa bakasyon kasi. Kaya wala akong sense of time. Ayan, June 17 para Yes. sigurado tayo. So, ayun, ilang araw na lang, siguro in 2 or 3 weeks ay talagang mangyayari na yung impeachment trial. Naghahanda na from what I understand, yung prosecution, pati na rin yung depensa at kailangang siguraduhin na magiging impartial yung mga senator judges. Bagamat alam naman natin na sila ay may kanya-kanyang mga biases naman talaga whether pro-Duterte o anti-Duterte. Susuriin lang natin yung kanilang mga nakaraang pahayag at mapapansin naman natin kung nasaan yung pagkiling nila. Sabi nila, wala raw numbers to convict Sara Duterte. Ang sagot naman diyan, simple lang dapat mag-evaluate yung senator judges on the basis of the evidence, not on the basis of their prejudice or their inherent biases. Mm-mm. Yun yung kailangan nating tandaan. At kapag, halimbawa lang, may mga senador na talagang bumoto
sa kabila ng overwhelming evidence, halimbawa lang for conviction, pero iba pa rin yung kanilang pagboto, gusto pa rin nilang mag-acquit, basta lang, dapat singilin ang mga senador na ito. Bakit iba ang pananaw nila sa kabila ng matinding ebidensya? Tandaan natin yung grounds for impeachment, generally apat lang yan, pero isa lang ang kailangan para magkapag-convict ka. Pwedeng maabsuelto sa halimbawa lang, pwedeng maabsuelto si Sara Duterte sa iba pang grounds for impeachment, pero kung makonvict siya sa kahit isa lang, that's enough already para matanggal siya sa pwesto at ma-disqualify to run again. Kaya napakatindi ng akusasyon at dapat na handang-handa talaga yung depensa para siguraduhin na maaabsuelto si Duterte. At the same time, na yung mga nasa prosecution naman talagang ididiin nila yung ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. I understand na kahit yan sa Mindanao, syempre yung sentimiento ay medyo kumikiling toward Duterte. Ang hiling na lang natin siguro sa publiko at saka pati na rin sa Mindanao-based media gaya ng Bombo Coronadal, maging kritikal sa pagsusuri at wag mag-judge patay dun sa inherent prejudice. Tayo may kanya-kanyang prejudice tayo Yes, yes. May kanya-kanyang biases tayo, pero pagdating sa ebidensya, syempre dapat iset aside yung ating biases at tingnan kung ano talaga yung nilalaman ng ebidensya. Okay. And of course, ano po yung mensahe at panawagan nyo na rin po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa lahat ng mga nanonood at nagikinig ngayong umaga sa Bombo Radio. Go ahead po, Professor. Ang panawagan po natin, ipagpatuloy lang yung ating critical na pagsusuri. Yung Bombo Radio as a network, hindi lang sa Coronadal, kundi maging sa iba pang lugar. Nung nasa bakasyon ako sa Bicol, ang Legazpi, ang nabisita ko na Bombo Radio. Okay. Mahusay naman yung coverage ng Bombo Radio tulad ng iba pang media. Ipagpatuloy lang yung pagkuha ng iba't ibang panig. I'm sure after ng interview na to, may iba na namang may interview na pwedeng kakaiba yung sasabihin kumpara sa sinabi ko. Wala namang problema roon. Basta yung audience natin ay discerning at talagang mas paniniwalaan at mas kikilingan yung sa tingin nila ay nagsasabi ng katotohanan. Yung impeachment ay laban para sa katotohanan, and in the same way yung pagbubuo ng special session sa habang naka-recess dapat yung Congress, ito ay para magpasa ng important legislation tulad ng anti-political dynasty law. Bantayan po natin ito ng mabuti at patuloy nating singilin yung mga dapat singilin. In the same way, purihin yung mga dapat ding purihin. Kung meron mang dapat purihin. So, yun lang po. Maraming Yes. salamat sa oras na ito. Mabuhay po yung Coronadal Bombo Radio. Maraming salamat.